Mama, Papa, halika dito. Ang ganda ng tanawin dito. Magandang tanawin, di ba? Oo. Kita mo, pa, tingnan mo doon. Sige. Ah. Ah. Tatay. Nanay. James. Nabaliw ka na. Matagal na akong nawala sa katinuan. Nang mamatay si Linda, nabaliw ako. Ella, ikaw ang pumatay kay Linda. Namatay si Linda sa hindi yun kasalanan ko. Maling-mali yan, hindi siya nagkaroon ng laya. Kung hindi nyo lang kami pinigilan na magkaanak ng magkasama. Nagkaroon sana tayo ng pangalawang anak. Para sa bone marrow transplant. Talagang nababaliw ka na. Si Linda, alam niyang may diet siya, pero pinilit niyang magkaanak sa iyo. Hindi siya nagmalasakit sa iyong kapakanan. Kahit ngayon, siniraan mo pa rin si Linda. Ella, James. Ella, ang pagkamatay ni Linda, magbabayad ang buong pamilya mo. Hindi. Ako. Nabuhay muli ako. Isang taon na ang nakalipas. Bumalik ako sa sandaling ito. Sa aking nakaraang buhay. Sinabi sa akin ni James ngayon, gusto niyang magkaanak sila ni Linda. James, noong nakaraang buhay, hindi ka naniwala na may dayik si Linda dahil gustong-gusto mo nang mamatay. Sa pagkakataong ito, gagawin ko na. Mahal, gusto ko, pag-usapan natin. Ano iyon? Ako. Gusto kong magkaanak kami ni Linda. Gusto kong magkaanak kay Linda. Naman, mahal. Sang-ayon ako. Ella, hindi mo ba nakuha? Naiintindihan mo ba ako? Mahal ko. Pero si Linda, iniligtas niya ang buhay mo. Talagang kailangan niya ng isa pang anak para mailigtas ang buhay ng panganay niya. Ang pagnanais ng anak sa kanya ay naiintindihan. Mahal, natutuwa ako na ganyan ang nararamdaman mo. Huwag kang mag-alala sa pamamagitan ng iye. Hindi kita ipagkakanulo. Nagtiwala ako sa iyo. Pero makinig ka. Bago maipanganak ang sanggol, baka kailangan muna nating maghiwalay. Kung hindi, ang magiging anak natin kay Linda ay hindi marehistro. CJ, gagawa na ako ng divorce papers. Pero may cooling off period yan. Dahil sa kondisyon ng bata, pwede na kayong magsimula ng paghahanda para sa gig ngayon. Mahal, kahit na sa pamamagitan nito ng iye, magkakaroon ako ng anak sa ibang babae. Okay ka lang ba? Talaga dito? Kung ayaw ko, syempre ayaw ko. Anong babae ang tatanggap na ang asawa niya ay magkakaanak sa iba? Pero alam kong nagliligtas ka ng buhay ng isang bata. Suportado kita. Mahal, kahanga-hanga ka. James, mas mabuti pang manatili ka o maghihintay ako para makita kung paano ka mamamatay sa iye. Ang bait naman. Mahal, critical ang kalagayan ng anak ni Linda. Pupunta ako para magpa-check up fertility. CJ, mag-ingat ka. Jack, ihanda mo ang divorce papers. Gawin mo. Ate, Sa nakaraang buhay ko, nahumaling ako kay James. Pinagbigyan ko ang pamilya niya. Binilhan ko pa nga ng bahay ang kapatid niya. Ang tanga ko talaga. Mary, anong sadya mo dito? ate, mayroon ako magandang oportunidad sa negosyo. Ang sabi ng kaibigan ko, ang stock na ito ay magiging 10x sa isang taon. Ang stock na iyan, bigla itong tataas bago bumagsak ng malala. Sa loob ng 6 na buwan, mawawala ng lahat ang mga investor. Noong huling pagkakataon, pinigilan ko ito. Pero ngayon, Kailangan ng panimulang pondo. Ate, maaari mo ba akong pahiramin ng pera? perpekto ang stock na iyan. Isa 0 das na kita. Baka higit pa.
Ella, maaari mo ba akong bigyan ng 5 milyong piso? Pagkatapos kumita, hahatiin natin ito 30 hanggang 70. Kasi, pero ang kumpanya ay nagsimula kamakailan ng isang malaking proyekto. Lahat ng pondo ko ay nakalock up. Ngunit itong stocks na ito ay talagang may magandang potensyal. Dati, bumili sa iyo ng ari-arian. Ano? Ibenta mo na ang bahay na iyon. Pagkatapos nating kumita, bibilhan kita ng mas maganda. Ngunit, ang halaga ng aking ari-arian ay 3.5 milyon lamang. Kulang pa ng 1.5 milyon. Isang laang bahay ng iyong mga magulang para gawing kolateral. Kumuha ng utang na 1.5 milyon. Dapat ay gagana. Gamitin ang bahay ng mga magulang ko. Ito ay mali. Magtiwala ka sa akin. Itong stock na ito ay maaari magbigay ng 10 beses na balik ngayong taon. Sa kita, bilhan mo sila ng mas malalaking bahay. Sige, ang mga payo sa investment ni Ella ay hindi nagkakamali. Ibenta ko ang aking kaagad, tapos isang lako ang kanila para sa utang. Bawat sentimo na mayroon ka ay galing sa akin. Binili ko ang inyong mga bahay. Ang perang binigay ko sa iyo ay nawala na. Itong nalulugi na stocks ay dumating sa tamang oras. Ella, hindi nagpunta sa ospital si James Johnson. Nag-check-in siya sa hotel kasama si Linda. Nakuha mo na ang mga litrato. Oo, pinapadala sa iyong email. James, pinili mong huwag gumamit. Ngunit ang pagtataksil sa akin ay magdudulot ng malaking kapalit sa Mahal. Buntis si Linda. Buntis si Linda. Kung magpapa-if tayo, nangangailangan ito ng kahit 2 buwan ng paghahanda. Ngunit nabuntis siya, sa loob lang ng kalahating buwan. Sa tingin mo ba talaga, ako ay tanga? Ganito kabilis. Nakakatuwa naman. Ngunit, ang kalusugan ng anak ni Linda ay patuloy na lumalala. Lahat ng bagay ay mali para sa kanya. Naiisip ko nga, baka ang isang seremonya ng kasal ay makapagpabago ng ating kapalaran. Ano sa tingin mo? Maganda ang ideya. Talaga? Alam kong gagawin mo, lagi kang nakakaunawa. Ngunit, bilang ang gasto sa kasal ay dapat aking responsibilidad. Sa iyong 3,000 piso buwan ng sahod, paano mo ito mababayaran? Siyempre, ngunit, ang aming korporasyon ay nag-invest kamakailan sa isang malaking proyekto. Kakaunti lang, ang likidong kapital na magagamit. Ano ang dapat nating gawin? Hindi natin maaaring hayaan na si Linda ang magbayad nito, di ba? Ang aming mga kamag-anak at ako ay may hawak na share sa kumpanya. Ang biglaang pagkuha ng pondo ay magdudulot ng pagkaalarma. Heto ang isang ideya. Hayaan mong manghiram si Linda sa kanyang mga kamag-anak. Kapag bumuti ang daloy ng pera, ako ang magpupuno ng pondo mamaya. Matagal na siya, nahuhumaling sa akin ng ilang taon. Hindi siya magsisinungaling sa akin. CJ, hihilingin ko kay Linda na manghiram sa kanilang pamilya. MS, Ella, tungkol sa physical ng kumpanya na inayos mo kahapon, ang resulta ng blood test ng iyong asawa, combined with 57, ay nandito na. Mukha kang maputla. Masamang balita. Dapat natin itong ulitin para makumpirma. Ano iyon? Si Jaba ay may Paano mo nalaman yan? Ang dami ng virus sa katawan niya. Kumusta na? Ayon sa ulat, hindi mataas ang bilang ng virus. Sa tamang interbensyon, makokontrol ito. Kung walang gamutan, kailan ito lalala? Ang virus sa kanyang katawan ay mabilis na dummy. 3 buwan na ang pinakamatagal. Kahit na may pinakamahusay na gamot sa mundo, ito ay magiging terminal. CJ, ipapagamot ko si James sa lalong madaling panahon. Ngunit ang LHU ay may kaakibat na stigma, gaya ng alam mo. Tiwala ako na pananatilihin mo ang kumpidensyalidad. Natural lang, kinakailangan ito ng etika sa medisina. James, talaga namang natupad ang mga inaasahan. MS, Ella, sumusunod ba si Lin Cheng sa paggamot? Ano? Nakakabahala ang mga resulta. Ang antas ng kanyang virus ay papalapit na sa krisis. Kapag nangyari iyon, malapit na ang kamatayan. Kaya, kahit na may pinakamahusay na, gamot ngayon, mamamatay pa rin ba siya? Tama, ang mga pagtatangka sa paggamot ay huli na.
Perpekto. Ngayon, oras na para matutunan niya ang tunay na pagsisisi. Ang sanggol sa sinapupunan ni Linda ay halos 5 buwan na ngayon. Tama, si Linda ay umiinom ng mga gamot na antiretroviral para sa HIV. Ang fetus ay umuunlad ng normal. Ella White. Bakit siya nandito? Matagal na siyang nahuhumaling sa iyo. Ngayong ikinakasal ka sa akin. Siyempre nagdududa siya. Totoo, siya ay isang sertipikadong simp sa lahat ng oras na ito. Pero, ang paglitaw ngayon ay maaaring sumira sa lahat. Umalis na tayo. Siya pa rin ang legal mong asawa. Batiin natin siya ng maayos. Talaga niyang nag-book ng buong hotel para sa kasal na ito. Magkano ang halaga ng kasal na ito? 2 milyon. Pinilit ni Linda ang pinaka-extravaganteng package ng kasal. Nagsinungaling siya sa mga kamag-anak tungkol sa pag-invest sa isang proyektong kumikita na nangangako ng dobleng balik sa loob ng 3 buwan. Nakapanloko ng 2 milyon sa kabuuan. Doble ang halaga kung siya ay hindi makapagbayad. Ito ay matibay na ebidensya ng pandaraya. Exact 2 milyong yuan ay maaaring mga hulugan ng hindi bababa sa 1 dekada sa kulungan. Ang mga dokumento ng diborsyo. Handa na para sa pagpirma. James, panahon na para ayusin ang ating mga usapin. Ella, ano ang ginagawa mo dito? Kasal ito ng aking asawa. Siyempre, hindi ko ito palalampasin. Alam kong mahal mo ako, ngunit hindi ba tayo nagkasundo? Maghiwalay na tayo para may rehistro ang anak ni Lina. Patuloy mo itong pinapatagal. Ano bang nangyayari? Nandito ako ngayon, bukod sa pagdalo sa kasal mo. Higit sa lahat ay para pirmahan ang mga divorce paper. Ella, alam mo naman na napakabata ng anak ni Linda. Ang kasal sa kanya ay para lang sa pag-iwas sa malas. Huwag mo nang pag-isipan pa. Ella, ano ang laro mo? Gusto mo bang umalis akong walang dala? Kumikita ka ng 3,000 piso sa isang buwan. Ginagastos mo ang pera ko buwan-buwan. Ano, hindi ka aalis na walang dala? Gusto mong kunin ang aking mga ari-arian? Wala ka bang kahihiyan? Gaano man kalaki ang kinikita ni James, lahat ng kita pagkatapos ng kasal ay itinuturing na magkasamang pag-aari. Wala siyang dahilan para umalis na walang dala. Tama, kahit na mas kaunti ang aking kinikita, dapat hatiin mo ang mga ari-arian ng pantay. Paano ka nagiging napakawalang hiya? Ella, ano ang ibig mong sabihin nang tayo ay ikinasal? Sinabi mong mahal mo ako, ngayong tayo ay maghihiwalay. Ginagamit mo ang pera para akayin ako. Bakit? James, gusto mo ng dahilan? Sige na, bibigyan kita ng dahilan ngayon. James, nagka-affair ka. Papalisin kita ng walang dala. May problema ba dyan? Ella White, talaga namang nagpakitang gilas ka. Ikaw ang pumaya na magkaanak ako kay Linda. Ngayon binabaluktot mo ito para akusahan akong nagloko. Kami ni James ay puro magkaibigan lamang. Bukod pa riyan, ang sitwasyon ng sanggol ay napag-usapan na natin mula pa sa simula. Nagpa-IVF tayo. Alsa, nagpa-if ka sa hotel. Kasinsungalingan yan. Ella, ano ang ginagawa mo? Linda, nabaliw ka na ba? Buntis siya. Buntis? Nagpabuntis ka ng ibang babae sa anak mo. Paano mo nagagawang pag-usapan ang pagbubuntis sa akin? Ikaw. Ella, ano ba ang nagawa ko para maranasan ito? Bakit mo ako sinisiraan ng pakikiapit at ilagay sa panganib ang anak namin ni Linda? Sinisiraan ka. Tingnan mong mabuti ito. Tingnan mo kung nagsisinungaling ako ngayon. Binabantayan mo ako. Ang asawa ko ay kasal, pero gusto ng mga anak sa ibang babae. Minonitor ko siya. May problema ka dyan? Ballpen. Pirmahan mo. Hindi, mananatili kay James ang kanyang mga ari-arian. Tama. Utang ni Linda ang 4 na milyon kung mawala ang lahat sa akin. Paano niya ito babayaran? Paano siya magbabayad? Hindi ko problema yan. Ella,
Nangako kang sasagutin mo ang aming gastusin sa kasal. Paano mo nagawang umatras? Pumayag ako dati dahil nagplano tayo pero ngayon nagawa mo. Namandaya sa akin at gusto mo ng kalahati. Ikaw na walang hiya. Wala ka bang kahihiyan? Ha? Ella, inaprubahan mo ang plano natin sa pagbubuntis. Bakit mo paalintana kung paano natin ginawa? Tama, babae ka rin. Dapat alam mo kung gaano kapagod sa pisikal. Ang kami ni Linda ay pwede. Mabuntis ng natural. Bakit mo siya pagdadaanan ng Hayaan siyang magdusa ng ganito. Magdusa, napakawalang hiya. Ang kawalang hiya ang nagbubukas ng mga pinto. Para sa mas kawalang hiya. James, paano ko hindi napansin na ganito ka kasama? Ha? Ella, ang iyong mabait na pagpapanggap ay lahat ay arte lang pala. Ngayon nakikita ko ang iyong tunay na kulay ng malinaw. Tama na, wala nang kalokohan. Pirmahan mo ang mga dokumento. Maliban kung hahatiin mo ang mga ari-arian, wala akong pipirmahan. Higit pa riyan, ililipat ko si Linda sa aming villa. Maaari mong ipagpatuloy ang pagsusuot nitong sombrero ng isang kapo. Kung gayon, kailangan kong tumawag sa pulis. Nga pala, bigamy. Anong parusa ang kaakibat? Ano ang parusa sa bigamy? Sa ilalim ng batas kriminal ng China, ang mga kasal na at muling nagpapakasal o sinasadyang magpakasal sa isang kasal na ay haharap sa hanggang 2 taon sa kulungan o pagpigil ng kriminal. Ikaw, Ngayon ang kasal ni James at ni Linda. Bakit ang isang dating ay sumisira dito ngayon? Sino ang napapahiya dito? Ikaw ang groomsman, di ba? Nandito ang mga kasama sa kasal. Patuloy ang seremonya. Kung magsusumite ako ng kaso ng bigamy, ito na ang lahat ng ebidensyang kailangan ko. Ella, ngayon nakikita ko kung bakit pumayag ka sa lahat nagsiset up ka lang pala sa akin. Paano ka naging ganyan kawalang hiya? Kumpara sa inyong dalawa, halos desente na ako. Teka, sandali, ano ang pinagsasabi mo? James, hindi mo ba hiwalayan? Si Ella na? Sinabi niya sa iyo, nahiwalay na tayo. Malinaw naman, nangyari na ang kasal ni James. Tapos na, kung kasal pa siya sa iyo, ito ay bigamy. Kung hindi kanya hiwalayan, magiging bigamy na siya. James, legal ka pa bang kasal? Napakalakas ng iyong loob. Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi lang sana ang babaeng yon, patuloy na ipinagpapaliban ang pagpirma ng mga dokumento, hindi niya sana ako maghuli na may ganito kapangyarihang ebidensya. Pero masyado itong padalos-dalos. Tama na. Tigilan na natin ito. Tulungan mo akong ayusin itong gulo. Ay, naalala ko, may tumatawag sa akin doon. Kailangan ko nang umalis, James. Ikaw, Ella, ikaw at si James ay nagkaroon ng maraming taon ng pagsasama. Dapat ba itong magtapos ng ganito kasakit? kung pipilitin mo akong pumirma, hindi kita mapapatawad. Kung gayon, tatawag ako sa pulis. Magrereklamo na mayroong dito na gumagawa ng bigamy. Si Roxua, hindi ka ganito dati. Ella, hindi ka ganito dati. Mahal. Ang kapatid ko, gusto niyang bumili ng sariling lugar at lumipat. Pero wala siyang sapat na ipon. Iyon lang ba? Bibigyan ko na lang siya. Ayos na ang problema. Talaga? Mahal, kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Walang halaga ang pera kumpara sa iyo. Mahal, masyado kang mabuti sa akin. Ella, dati mong sinasabi na walang halaga ang pera kumpara sa akin. Ngayon para sa peking diborsyo na ito, gusto mo akong wala kang pera. Naging walang halaga ba ang iyong pangako? Tinrato kita ng mabuti dahil mahal kita. Ibinigay ko ang aking puso. Ano ang nakuha ko sa huli? Ella, sobrang mayaman ka na. Bakit napakamanhid mo? May pera ako. Pero mas gugustuhin ko pa ihiga sa mga asong gala kaysa pakinabangan ninyong mga parasit. Hindi ko sasayangin ang 1 segundo pa sa inyong dalawa. Tumawag kayo ng pulis. Pipirma ako. Pipirma ako. Huwag mong gagawin yan. Ella, hindi mo kailanman makukuha ang aking pagpapatawad. Ella, pinagsisihan ko ang pagpapahintulot na makuha mo si Alex.
Pero makakaasa ka. Aalamin kung mabuti ang kanyang kapakanan. Huwag kang lalapit sa kanya. Magkabalikan, binigyan mo siya ng ilay. Inaasahan mong ako ang mamamatay. Ano ang sinabi mo? Ano ba ang sinasabi ko? Magpa-check up ka sa ospital. Lahat ay magiging malinaw noon. Oh, tama. Pagbati sa iyong kasal, James. Tama na. Naisayos na. Lahat bumalik sa inyong mga upuan. Tapos na talaga ito ngayon. Talaga bang may laya ka? Paano nangyari iyon? Naiinis lang siya dahil iniwan mo siya. Hindi makamove on. Nagsasabi ng kasinungalingan para sirain ka. Talaga? Ano sa tingin mo? Dinadala ko pa rin. Ang anak mo, tandaan mo. Kung may sakit talaga ako, malusog ba ang sanggol ng ganito? Talaga? Pinagkakatiwalaan mo ang salita ni Ella, kaysa sa relasyon natin. Kung nagdududa ka sa akin, magpapa-prenatal check-up ako bukas. Pumunta ka at patunayan mo mismo. Tingnan ang kalusugan ng sanggol, gamit ang sarili mong mga mata. CJ, kung gayon bukas, magpapatest din ako. Umiinom ako ng antiviral na gamot, si Lin Cheng, ay hindi dapat madaling mahawa. Kahit ano pa, haharapin natin ang mga bagay habang dumarating. Linda, talaga namang pinagkakatiwalaan kita. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi ako maganda ang pakiramdam. Makakatulong ang check-up para mawala ang mga alalahanin ko. HMPH, tipikal na lalaki. Sinasabing mahal ako, ngunit nagpapanik sa HIV. James. Si Ella, iniwan kang walang pera. Paano ko babayaran ang mga utang ko? Huwag kang mag-alala. Binigyan ako ni Ella ng maraming luxury goods. Ibenta natin sila, mabayaran ng 4 milyong utang, at marami pang matitira. Talaga. Siguradong nagkakahalaga ito ng milyon. Mabayaran natin ang ating 4 milyong utang, bumili ng bahay at kotse, at mamuhay ng komportable. Pakita mo sa akin. Hindi gaanong matalino si Ella, ngunit puno ng pera. Mahal, ito ang iyong unang kaarawan. Simula nang ikasal tayo. Maligayang kaarawan. Ito yung relo na gusto ko dati. Mahal, hindi ba ang pamilya mo ang nag-freeze ng credit cards mo? Paano mo ito nabili? Ibinenta ko lahat ng designer bags ko. Pero yung mga iyon ay paborito mong limited editions. Tapos na sila ngayon. Kapag nabenta mo na sila, wala na sila magpakailanman. Ikaw, Mahal, hanggat masaya ka, sulit ang lahat. Gusto mo ba? ang galing mo, mahal. Ella, dati mo akong mahal, na desperado. Paano ka nakapag-move on ng ganoon kadali? Ile, maghihintay ako. Na mamilit ka sa akin na bumalik. Sino yan? Ikaw, bitawan mo ako. Ano ang nangyayari dito? Pagnanakaw at pagpasok, dalhin silang lahat. Mark, buksan mong mabuti ang iyong mga mata at tingnan kung sino ako talaga. HMPH, sino ka? Lamang ang gold digger na ang aking amo, ay pinaalis. Mark, paanong naglakas ka ng loob na sabihin ito sa akin? Hiwalay ka na sa aking amo, at wala ka nang natira. Ang iyong mga kasalukuyang kilos, ay bumubuo ng pagnanakaw. Ang halaga ng mga ari-arian na ito, ay maaaring maglagay sa iyo ng 1 dekada sa kulungan. Ano? Mark, sa tingin mo natatakot? Lahat ng mga bagay na ito ay mga regalo mula kay Ella. Akin ang mga ito. Ang mga bagay na ito ay ibinigay noong panahon ng inyong kasal. Mga ari-arian ito ng mag-asawa. Sinalayas ka na. Ang ginagawa mo ngayon ay tinatawag na pagnanakaw.
Kalokohan, walang kwenta yan. James. Ayoko, na tinuturo ako ng ganito. Mahusay, Mark. Napatunayan mo ang iyong sarili. Kapag bumalik si Ella, ipapaalis ko siya. Ipapaalis ako ng madam. Sino ka sa tingin mo? Noong pinaburan ka ng madam, tinanggap kita bilang alagang aso niya. Ngayong iniwan ka na niya, hindi ka na nga. Karapat-dapat na aso niya. Ikaw. Ano lahat ng ito? Ella. Sakto ang dating mo. Patawagin mo ang mga tauhan mo. Ella, nabaliw ang butler mo. Tanggalin mo siya ngayon. Ang mga tauhan ko ay hindi mo pwedeng insultuhin. Ella, sinasaktan mo ako dahil sa isang utusan. Ella, lalakas ng loob mong saktan ako dahil sa isang utusan. Si Mark ay isang tao na kahit ay kailangang igalang bilang nakatatanda. Paanong naglakas ka ng loob na insultuhin siya? Ella, paanong naglakas ka ng loob na tratuhin ako ng ganito? Mag-ingat ka o hindi kita mapapatawad. Napasok mo ang bahay ko at nahuli kang may gawa. Paanong naglakas ka ng loob maging hambog? Anong pagnanakaw? Lahat ito ay mga pag-aari ko. Ella, dati kayong kasal ni James. Kailangan mo bang gumawa ng ganitong eksena? Linda. Paanong naglakas ka ng loob na sumingit habang nagsasalita ako? Ella, dinadala ni Linda ang aking anak. O, halos nakalimutan ko. Buntis ka. Kung pareho kayong mahuli, maaaring makakuha siya ng piyansad sa kanyang pagbubuntis. Pero ikaw, malamang mabubulok ka sa kulungan. Mahigit 1 dekada. Ella, anong ginagawa mo? Tawagin mo ang pulis kung gayon. Nandito ka ba para Hayaan mong ang pulis ang magdesisyon niyan. Hindi. Ang sanggol sa sinapupunan ni Linda, hindi siya maaaring lumaki ng walang ama. Maki-cooperate. Ayokong makulong. Ella, ano ba talaga ang gusto mo? Maaari nating iwasan ang oras sa kulungan. Lumuhod ka sa akin. Ella, nagkamali ako. Tiete. Kapag humihingi ng pabor, dapat kang magpakumbaba. Ano ang ibig mong sabihin niya? Huwag mo itong ipilit, Ella. Kung masyado kang mayabang. CJ, kung gayon, sana manatili ang ugali mong iyan kapag nasa kulungan ka. Ella. Ella. Pasensya na. Nakikiusap ako Huwag mong tawagan ang pulis. Ella, tingnan mong mabuti. Ito ang lalaking minahal mo sa loob ng 7 taon. CJ. James, pinatay mo ang pamilya ko sa nakaraang buhay. Ito lang ang interes. Unti-unti nating babayaran ang prinsipal. Paano mo nagawa ito kay James? Kung gayon, sa tingin, paano ko dapat tratuhin si James? Ako. Dahil hindi mo siya pakakawalan. Kailangan kong tawagan ang pulis. Linda, tumahimik ka. Ella, alam kong nagkasala kami ni Linda sa'yo. Pero, ginawa ko ito para iligtas ang anak ni Linda. Patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito lang. Ella, Pasensya na. Pero hindi ako makakapatawad. Ella, anong nangyari sa'yo? Sa halip na pag-isipan kung bakit ako napunta sa ganito, dapat alamin kung paano gamutin ang light mo. Hindi mo matanggap na umuunlad. Bakit patuloy mong nais na magka-AIDS? Isinusumpa ba kita? Magpa-test ka at malalaman. Paalisin ang dalawang ito. Opo, ma. Dalhin sila palayo. Ella, pagsisisihan mo ito. Ella. Pagsisihan na hindi ako nahawa ng light sa iyo. Baliw ka na. Nakaligtas ka ngayong pagkakataon. Kung may susunod na pagkakataon, kakain ka ng pagkain kulungan. Umalis ka. Mayabang. Masyado nang mayabang si Ella. Bakit ba patuloy na iginigit ni Ella na may laya ako? Hindi mo naman talaga. James, paano ako nagkaroon ng sakit na ito? Malinaw na si Ella ay hindi matanggap na nawala ka at isinusumpa ka dahil sa galit. Tama, iniisip niyang pagbabago ng ugali niya ang magpaparamdam sa akin ng pagkakaiba at mababawi niya ako.
sa kanyang mga panaginip. James, hindi natin nakuha ang mga mamahaling gamit. Paano ko babayaran ang 4 na milyon na utang ko? Huwag kang mag-alala, ang mga mamahaling gamit na ito ay walang halaga kumpara sa stocks na pinuhunan ng kapatid ko. Ang stocks. Tama, pinaiwanan mo sa akin ang bahay para bilhin ang stocks na iyon. Sinabi ng kapatid ko 2 linggo na ang nakalipas. Ang halaga ng stocks ay tumaas na ng 10 beses at patuloy pang tumataas. Talaga, James, kailan natin mag-cash out ng stocks? Bawat araw na hawak natin ito ay mas malaking kita, hindi kailangang magmadali sa pag-cash out. Alam kong itinakda ka para sa kadakilaan. Bukas, sasama ako sa iyo para sa prenatal check-up. Magpapatest din na at kapag lumabas na ang resulta, ipamumukha ko kay Ella para patunayan na hindi ako Sige. Ilista ang mga gamit ni James. Itapon ang anumang walang halaga. At saka, palitan ang mga kandado ng pinto. Opo, Ella. Ella. Emerhensya. Bumagsak lang ang stocks na iyon. Bakit nagmamadali? Ano ang nangyari? Ella, nalugi ang kumpanyang pinuhunan ko. Nawala ang lahat sa akin. Nawala lahat ng ipon ko. Paano nangyari iyon? Mukhang matatag naman ang stocks na iyon. Ella, kasalanan mo ito. Sinabi mong ligtas itong pamumuhunan. Nangako ng 10 beses na balik sa 1 taon, kaya binili ko. Kailangan mong managot. Talaga bang sinisisi mo ako ngayon? Wala akong pakialam. Nawala ang bahay ko. Ang bahay ng mga magulang ko, pati na rin ang bahay nila ay palihim kong isinangla. Nawala rin ang pera ng kapatid ko. Kailangan mong bayaran lahat ito. Sayang nga, wala na akong pera. Ella, akala mo ba isa akong hanggat? Malinaw na sinabi sa mga ulat pinansyal na maunlad ang iyong malaking negosyo ng pamilya. Kailangan mong ibigay sa akin ang pera ngayon o isusumbong ko ito sa kapatid ko. Lubos kong minahal si James noon. Nag-ingat ako para mapasaya siya. Ngunit ngayon, sabihin mo sa kapatid, maaari mo itong isigaw sa langit. Ella, magalang akong humihingi bilang pamilya. Panoorin mo akong sabihan ng kapatid ko na paalisin ka. Perpekto. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang ba. Tingnan mo kung sino ang papalaitin mula sa pamilya. Mga dokumento ng diborsyo. Paano nangyari iyon? Sobrang mahal mo ang kapatid ko. Paano mo nagawang hiwalayan siya? Nakasulat lahat dito sa itim at puti. Diborsihada ka ba o hindi? Tingnan mo at alamin. Umalis siya na walang dala. Ella, ano ang pagkano mo? Hindi mo man lang siya binigyan ng kahit 1 sentimos. Mark. Ella, kailangan mong hatiin ang kalahati ng iyong mga ari-arian sa kanya. Kung hindi, hindi kayo magkakabalikan. Takot ka na ba? Ang kapatid ko ang nag-file ng divorce, hindi ba? Heto ang isang kasunduan. Bayaran mo siya ng pera, at pipilitin ko siya magpakasal muli sa iyo. Kung hindi, Dalhin siya palayo. Ihagis siya palabas. Opo. Ella, paano mo nagawang iwanan ang kapatid ko? Tapos ka na, Ella. Tapos na ang relasyon ninyo ng kapatid ko. Kahit pa magmakaawa ka sa iyong mga tuhod, hindi ko siya papayagan na patawarin ka. Dalhin siya palayo. Bitawan mo ako. Binibini. Ito ang listahan ng mga kamag-anak at kasamahan ni James sa grupo. Napakaraming miyembro ng pamilyang Johnson ang umubos sa aking yaman. Ang tanga ko sa nakaraang buhay ko. Wala sa mga Johnson na ito ang kapakipakinabang. Inaabuso lang nila ang kanilang kapangyarihan buong araw. Ito ang aking pagkakamali. Ipaalam sa EUC na alisi lahat ng miyembro ng pamilyang Johnson sa kanilang mga posisyon. Ella, pumunta ka na sa Kyoto Hospital ngayon. Nabangga ako ng sasakyan. Ano, paparating na ako. Hindi naman nagka-aksidente sa sasakyan si Mama sa nakaraang buhay ko. Anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, tita. Hindi malala ang mga sugat. Magpahinga ka muna. Sige. Mama, nabalitaan ko ang aksidente. Saan ka masakit? Ayos lang ako. Masakit lang ang braso. Gusto ng doktor na manatili ako para obserbasyon. Uuwi ako sa Makalawa. Napadala mo ako sa takot. Buti na lang ayos ka.
Ella, may ipakikilala ako sa iyo. Siya si Henry Davis. Tagapagmana ng Pharmaceutical Group, kakauwi lang mula sa pag-aaral sa ibang bansa. Ngayon, siya ang pinakabatang attending physician sa Kyoto Hospital. Ella, matagal na tayong hindi nagkita. Henry. Pagkalipas ng lahat ng taon na ito, napakagwapo mo na. Halos hindi na kita nakilala. Siyempre naman. Naalala mo noong bata ka pa. Sabi mo pakakasalan mo siya balang araw. Mama, ang mga biro noong bata pa tayo ay hindi dapat siniseryos. Hindi yan mahalaga. Bakit naman, diborsyada ka na ngayon. Ang isang mahusay na binata tulad ni Henry ay mahirap hanapin. Pag-isipan mo yan. Ma, siguro gutom ka na. Kukuha ako ng makakain mo mula sa cafeteria. Iiwan ko muna kayong dalawa para mag-usap. Ella, Ginang. Kakakasal lang ni Ella. Mahirap para sa kanya na agad sumaba sa bagong relasyon ngayon. Pero okay lang. Matagal ko nang gusto si Ella. Hindi ako nagmamadali. kung makapag-asawa si Ella sa lubos akong magagalit. James, Linda. Talagang ang maliit ang mundo. 10 minuto na ang lumipas. Bakit ito patuloy na dinudugo? Hindi naman siguro niya nakuha sa akin yan. Di ba? Ang pamumuo ng dugo ay nauugnay sa iba't ibang salik. Hindi ka ba nagkasipon kamakailan? Ang dami ng virus sa iyong dugo ay nakakaapekto rin sa bilis ng pamumuo. Ang sipon ba ay nagiging sanhi ng pagduro na higit sa 10 minuto mula sa pagkuha ng inaakala bang niloloko ni Linda ang isang idiot? Ganun ba? Sige na, may tanga talagang naniniwala sa kanya. Ano pa? Hindi mo talaga sineryoso ang mga sinabi ni Ella, hindi ba? Siyempre hindi. Sinabi ng doktor, ang mga resulta ay magiging handa sa loob ng 3 oras. Kapag lumabas na, papakainin ko siya ng kanyang mga salita. Hindi na ako makapaghintay na makita ito. Tingnan natin kung mapapatunayan mong mali ako sa loob ng 3 oras. Tara, pumasok na tayo. CJ, Ang aking ina, ang tita na nagpahiram sa atin ng pera, at ang ating tiya ay nandito lahat. Mas mabuti kung maganda ang impresyon mo. ma. Mahal kong manugang, halika, kumain ka ng mansanas. Oh, salamat. Walang anuman, ako dapat ang magpasalamat kung hindi mo inihanda ang 2 milyong piso para sa operasyon ng sanggol. Paano ako makakakuha ng ganoon kalaking pera? Ang kasal ay nagkahalaga lang ng 2 milyon, pero sinasabi nilang umutang sila ng 4. Sinabi nilang umutang sila ng 4 na milyon, pero bakit? Nalalaman na ang dagdag na 2 milyon ay para sa mga gastusing medikal. Ang pondo para sa kasal ay galing sa mga kamag-anak, ngunit ang pera para sa gamutan, ang 2 milyong piso para sa gamutan, ay galing sa mga loan shark. 2 milyon na basta na lang makapaglabas ng 2 milyon para sa gamutan ng sanggol. Gaano nakatagal si Linda na naghahanap ng ganitong pinagkakakitaan? Sinabi ni Linda sa amin na may malaking proyekto si James. Mag-invest na 3 beses ang pera ni sa loob ng 3 buwan. Malaking proyekto. Walang proyekto, isa lang itong dahilan ni Linda para manghiram ng pera. Pero kahit ano paman, ang pamumuhunan sa stocks ng aking kapatid ay tumaas ng 10 beses. Ang pagbabayad ng 4 na milyon ay magiging madali. Opo, ma. Ayaw naming ni Linda na mag-alala kayo, kaya tinago namin, sumali ang aming pamilya sa isang malaking proyekto, 3 buwan, para doblehin ang puhunan. Pinayagan kayo ng aking manugang na mag-invest bilang isang pagkakataon na kumita kasama kami. Sa kabutihang palad, agad akong kumilos at inilagay ang aming ipon na 700,000 kaagad. Namuhunan ako ng 500,000. Kalkulahin natin, bukas ang araw ng bayaran, parehong kapital at interes, ay dapat mailag sa mga account natin. Tama. Bukas ang ipinangakong petsa. Bakit hindi sinabi sa akin ni Linda? Nagsalita na ako. Magiging maayos ito. Tama ba, James? Hihilingin ko kay Mary na ibenta ang ilang stocks. Dapat ay maayos lang. Makikipag-usap ako kay Mary at ipagbenta muna niya ang ilang stocks. Hindi iyon magiging problema. Eksakto. Hindi magiging issue ang pera. Huwag kayong mag-alala, mga nakatatanda. Magkano ang inyong puhunan? Bukas, nasa mga account na ninyo ang pera. Ang aming pamilyang Johnson talagang nakahanap ng magaling na manuga. Nakikita ninyo, mayaman siya, masunurin sa magulang. Ang isang lalaki na tulad niya ay kasing bihira ng isang mamahaling bato na hindi pa nahuhulma. Palagi ninyo akong minamaliit. Ngunit ngayon ang aking manuga ay nagpatunay na mali kayo. Mula ngayon, ang aming pamilya ay hindi ninyo maaabot.
Sino kayo? Bakit kayo nakatitig sa aming pinto? Ella, akala ko tatagal ka. Kahit 3 araw. Hindi mo napigilan ang pagbabalik ng nagmamakaawa. Kaagad, di ba? Ella, matagal ka nang hiwalay kay James. Bakit patuloy mo siyang ginugulo? Ginugulo. Kaya bang habulin si James? Ella, sa puntong patuloy mo pa rin ang pagpapanggap mo. Hindi ako nandito para sa iyo ngayon. Pumunta ako para ibunyag ang pandaraya at protektahan ang mga taong ito. Ella, ang tapang mo. Nagiging depensiba? May kasalanan ba? Ang ating Chen ay walang tinatago. Alam ko ang klase mo. Hiwalay pero dikit pa rin. Tinitingnan ang pera ni James ngayon. Tama, isang deal ni James ay maaaring gumawa para sa ating pamilya. 3 beses ang tubo sa ilang buwan. Isang dating tapos na. Dapat manatili, malayo kay James. Ang mga deal ni James. Ang mga tanga lang, tulad mo, ang paniniwalaan sa mga huwad na plano ng tusong mukhang pulubi na iyon. Sino ang tinatawag mong tanga? Ang kapal mo. Hindi mo pinigilan ang anak mo sa pagiging mang-aagaw at hinayaan mo siyang lokohin ang mga kamag-anak natin. Ganito ba dapat kumilos ang isang ina? Ano ang sinabi mo? Ipaliwanag mo ng malinaw. Ano ang ibig mong sabihin na niloko mo kami? Ano ang ipinapahiwati? Magsalita ka ng malinaw. Sapat na. Hayaan mong linawin ko. Hindi kailanman nagkaroon si James ng anumang kumikitang proyekto. Ang perang hiniram ni Linda ay ginastos sa kanilang kasal at nawala na matagal na. Ano? Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan niya. Paninirang puri, nasisirang puri mo kami. Mukhang, nalilito ka rin. Pero kahit ang isang tanga tulad, dapat alam na ang pamilya ni Lynch ay hindi ito kayang bayaran. Tiwala ako sa mabuting manugang ko. Hindi niya ako lolokohin. James, talagang may proyekto, di ba? Lin Cheng, lahat ng pera ay nakatali sa proyekto. Hindi mo ginamit para sa kasal. Tama. Tama, totoo ang proyekto. Huwag ninyong pakinggan ang kanyang walang kwenta. Nagsasabog siya ng chismis at paninirang puri. Kasino sinungalingan? CJ, ipagpalagay na lang na nagsasabog ako ng chismis. Nasaan ang dokumentasyon ng proyekto? Siguradong mayroon ka nito. Ipakita mo ang mga dokumento kung gayon. Teka, sino ang nagdadala ng pisikal na dokumento? Nadala-dala? Tama. Walang pisikal na kopya. Siguradong may digital files ka sa iyong telepono kung gayon. Tama. Wala ako nito sa aking telepono. Kahit ang isang tanga ay makikita na mayroong kahina-hinalang nangyayari. Sapat na. Mayroon akong mga gagawin. Mag-enjoy kayong lahat. Mag-enjoy kayong lahat. Huwag mong sabihin. Talagang walang proyekto. James, iyan ang perang naipon ko buong buhay ko. Para sa paggarit, kung hindi mo ibabalik ang pera, ngayong araw, lalabanan kita hanggang kamatayan. Tita! Kalma muna tayong lahat at mag-usap. Kalma lang. Hindi kita niloloko. Talaga, aktual na ang kapatid ko ay nag-invest sa malaking proyekto. Tingnan mo, ipapa-withdraw ko sa kanya ang ilan ng kita muna. Bukas, ang pera ay mapupunta sa mga account nyo. Deal. Kapatid, tapos na. Ubus na lahat. Ang kumpanyang pinag-investan ko ay nalugi. Nawala lahat. Nawala ang bawat sentimo. Ano ang sinabi mo? Hindi ito ang oras para sa biro. Hindi ako nagbibiro, James. Si Ella, nipagplanuhan niya ako. Alam niyang ang stock ay babagsak, pero pinilit niya akong mag-invest. Ngayon, nawala ang bahay natin at ang ipon ng mga magulang. James, Ella, paano siya naging ganyan kagrabe? Paano nangyari ito? Wala akong pakialam kung ano ang nangyayari. Utang mo sa akin ng pera, bawat sentimo. Ito ang aking retirement fund. Kung hindi ko ito mabawi, mamamatay tayo ng magkasama. Pag-usapan natin ito ng maayos. Kalma lang lahat. Makipag-usap tayo ng maayos. James, ang mga stocks ni Mary ay ang huli nating pag-asa. Ano na ang gagawin natin? Ginawa ito ni Xerox One. Malinaw para pilitin na. Sumuko sa panlilinlang. Pinipilit niya akong sumuko. Kaya ikaw. Huwag kang mag-alala, dahil pinili kita, hindi na ako babalik sa kanya. Teka, sinabi mo ba, mayaman ang dating asawa mo? Sobrang yaman niya.
Ang kumpanya ng pamilya niya, ang bumibida sa balitang pinansyal, bilyon-bilyon sa pang-araw-araw na transaksyon. James, ang yaman pala ng dating asawa mo, bakit hindi mo sinabi agad? Kita mo, pinaniwala mo ako, na isa siyang gold digger. Tama. Ano pa ang hinihintay natin? Kumuha ng pera sa dating asawa. Hiwalay na kami. Walang dahilan para kontakin siya. Walang dahilan. CJ, Linda, hindi ka ba nagtabi ng 2 milyon para sa operasyon ng anak mo? Kung mawala ang pera, ang operasyon ng anak mo ay hindi mangyayari. Cheng, ang 2 milyon para sa bone marrow transplant ay hindi dapat magalaw. Kung may mangyari sa ating baby, mamamatay ako kasama niya. Gagawin mong ang ating anak, makasama ka sa kamatayan. Isasama mo na naman ang anak natin sa Ano na naman? Ano ang ipinapahiwatig mo? Linda. Hindi ko yun sinadya. Yan, hindi iyon ang ibig kong sabihin. James, naniniwala akong si Ella ay may nararamdaman pa rin para sa iyo. Gawin mo ito para sa kinabukasan ng ating 4 na miyembrong pamilya. Kaligayahan, isakripisyo mo ito isang huling beses. Sige. CJ. Pupuntahan ko si Ella. Pero, ito na ang huling beses. Mahal na manugang. Bakit mo pinagtanggalan ang lahat ng aking mga kamag-anak? Si James na pasaway ba ang nagpainit ng ulo mo? Hiwalay na kami ni James. Huwag mo na akong istorbohin. Ano? Nakipag-divorce na ako kay James. Mula ngayon, huwag mo na akong guluhin. Ano? Ella, kailangan kitang makausap. Kaya lumabas ka kanina para kunin ako ng pagkain. Alam ko na hindi ka mabubuhay kung wala ako. Paano ko hindi napansin na ganito ka narcissistic? James, anong nangyayari sa iyo at kay Ella? Bakit niya sinabi na divorced na kayo? Ma, ang aming divorce ay papel lang para iligtas ang anak ni Linda. Si Linda, yung mahirap, tusong, dating kasintahan. Ma, malubha ang sakit ng kanyang anak. Wala siyang ibang, maliban sa akin na tutulong. Ella, masyadong mabait lang talaga si James. Ang pagtulong sa kaibigan ay hindi malaking bagay. Bilang mga babae, mas dapat tayong maging mapagpatawad. Huwag kang gumawa ng malaking issue sa maliit na bagay. Mapagpatawad? Tinanggap ko na nga ang pagkakaroon niya ng anak kay Kian. Gaano pa ba karami ang dapat kong ibigay? Ano? Ano ang ibig mong sabihin sa pahintulot na magkaanak kay Linda? Hindi ka maniniwala dito. Nakipag-divorce sa akin si James. Para lang siya ay magkaanak kay Linda. James, nagsasabi ba siya ng totoo? Ma, ang anak ni Linda ay malubha ang sakit. Kailangan nating magkaanak muli para sa bone marrow transplant. Kaya ako. Sinampal mo ako, Ma. Kababaliwan na ito. Hindi ako baliw. Palagi ko nang minahal, si Linda. Gusto kong magsimula ng pamilya kasama siya. Ano ang mali doon? Galing sa yaman si Ella. At mabuti ang pakikitungo niya sa iyo, ngunit pinili mo ang tusong babae. Nababaliw ka na ba? Ma, bakit hindi mo matanggap? Si Kian, hindi siya tusong babae. Mas mahal niya ako kaysa kay Ella noon. Mas mahal niya ako kaysa kay Ella. Paano ko pinalak ng isang bulag at matigas ang ulo na hanggat? Bakit ka nagkakaroon ng ganitong pagtatangi laban kay Linda? Tumahimik. Humingi ka ng tawad kay Ella ngayon at pakasalan mo siya agad. Ella, mahal ko, nalilito lang si James. Magbabago ang isip niya. Sa ilang araw. Walang tunay kay Linda. Walang mangyayari. Kung gayon, kaninong anak ang dinadala niya? Sa kanyang sinapupunan. Anong anak? Anong pinagsasabi mo? Ang pagbubuntis ni Linda ay 5 buwan na. Anak ni Lin Cheng. Ang sanggol sa tiyan ni Linda ay halos 5 buwan na. Anak ni James. Nagsasabi ng totoo si Linda. Nababaliw ka na ata sa pag-iisip ng ganyang kabalbalan. Ma, ang tunay kong minamahal ay si Linda. Ano ang mali sa paggusto ng anak sa babaeng mahal ko? Tama na yan. Ipa-terminate mo ang pagbubuntis ni Linda, agad-agad. Hindi pwede, ang anak ni Linda ay kailangang magligtas sa pangalawang anak niya.
Inay, kung pipilitin mo siyang magpa-abort ngayon, katumbas na ito ng sadyaing pagpatay. Ma, ang pag-ibig namin ay tunay, hindi ko siya iiwan. Kami ni Linda ay tunay na nagmamahalan, hindi ko siya iiwan. Ngunit, Ella, kung ililipat mo sa akin ang kalahati, mga ari-arian, baka mapatawad kita sa lahat ng nagawa mo, at kahit na ikasal ako kay Linda, maaari pa rin tayong magkita. James, gusto mong bayaran ko ang kalahati ng aking yaman para maging kabit mo. Baliw ka na ba? Wala na akong ibang pagpipilian dito. Hindi mo ako kayang bitawan at hindi ko kayang iwan si Linda. Kaya ito lang ang tanging paraan. Manahimik ka. Ella, sisiguraduhin ko, hihiwalayan ni James, ang babaeng iyon. Maaari mo ba siyang bigyan ng isa pang pagkakataon? Pakiusap. Sa tingin mo ba, ako, si Ella White, kailangan pang magmakaawa sa isang lalaki na nanloloko sa akin? At nagkaroon na ng inay, bakit ko pa gugustuhin iyon? Ano? HIV. Anong kalokohan? May layik si Linda. Nahawaan siya sa kanya. Ella, kasi numalingan yan. Hindi ka pa ba nagpa-test? Malapit nang lumabas ang resulta. May bayad ka ba o wala? Malalaman mo rin. Ella, alam ko, hindi mo matanggap na iniwan kita. Hindi mo na kailangang sumpaan ako ng ganito. Sa puntong hindi mo iniisip na gusto pa rin kita, di ba? Ganun ba? Kung hindi, bakit ka naman pumunta sa ospital? Bakit mo pa pinoproblema kung gutom ako at bibilihan mo pa ako ng pagkain? Ella, aminin mo na lang. Hindi mo kailanman makakataka sa akin. Ella, pinapunta ako ni Auntie para tingnan kung bakit matagal ang pagkain. Ay, may nakasalubong ka pala. Ang pagkain mo, hindi para sa akin. Binili ko ito para sa iyo. Asa ka pa. Ella, paano mo nagawang magsalita sa akin ng ganito, at isa pa? Sino itong lalaking ito? Linche, divorce. Kung sino siya, ay hindi mo na pakikialam. Sino siya? Anong pakialam mo? Ella, nagmatapang ka na. Talagang, pinag-aksayahan mo pa, na kumuha ng lalaki para ipamukha sa akin. Hindi ako ganyan kaselosa. Ella, sobrang paandar. Ay nawawala ng dating. Tabi ka. Ella, sa pagkakataong ito hindi kita mapapatawad agad. James, nagsasabi ng totoo si Ella. Nagkaroon ka ng HIV. Ma, si Ella yan. Hindi niya matanggap na iniwan siya. Sinusubukan akong pandirihan. Tingnan mo ang sarili mo. Iniwan ng mabuting babae tulad niya para sa isang tusong babae. Ganyan mo nakikita. Ma, ilang beses ko pa bang sasabihin? Mahal ko si Linda. Hindi ko ito pagsisisihan. Tunay na pag-ibig. Hayaan mong makita ko ang mga kagat ng ahas ng babaeng iyon para akitin ka ng ganyan. Ma, saan ka pupunta? Ma, huwag mo itong gawin. Ma, Makakaasa kayo, sina James at Linda, ay makakakuha ng kahit kalahati ng mga ari-arian. Pagdating ng panahon, ibabalik ko ang bawat sentimo na utang sa iyo. Iyan ay pangako. Mama. Aba, nagfa-file na pala ng divorce si James. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Minanipula mo siya. Tama na yan. Itigil mo na yan agad. anong ginagawa mo? James, tingnan mo ang ginawa ng nanay mo. Pasensya na sa nangyari. Ilalabas ko na si Mama. Mama, pag-usapan natin ito sa ibang lugar. Halika na. Hindi tayo aalis dito. Hindi mo ba nakikita ang katotohanan? Na si Linda. Ay naging kabit mo lang para ubusin ang pera mo sa bangko. Mama, mahal ako ni Kian kung sino ako. Walang halaga sa kanya ang yaman ko. Paano ko pinalak ang isang mangmang? Mrs. Johnson. Huwag sakta ng mami ko. Hindi ito ang lugar mo para magwala. Lumayas ka na sa pagwawala. Palabas ng bahay ko. Gusto mo si Linda, na ipalaglag ang anak niya. Aalis na ako. Mama, Ano ang sinabi mo? Ang apo, kailangan ang kapatid niya. Na bon maaro para Gusto mo si Linda na patayin ang anak niya? Pagpatay. Yan ay pagpatay. Mama, aalis na tayo. Halika na. Tawagin mo kung ano ang gusto mo. Ang pagbubuntis na yan ay kailangang wakasan. Mahal. Anong problema, mahal? Mahal, anong nangyayari? Kumuha ng doktor. Agad. Doktor,
Ang anak ko ay kailangang magpahinga ng maayos. Kailangan mo pang pumunta dito at guluhin ka kung may mangyari sa kanya. Pananagutan kita. Kung hindi ka ang naging kabit na sumisira sa kasal ng anak ko, hindi sana ako pupunta dito. Mama, paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, hindi kabit si Linda. Pinalaki kita sa pawis at hirap. Ganyan mo ako binabayaran. Kung walang suporta ni Ella, ang buong pamilya natin ay mapupunta sa lansangan. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi mabubuhay si Ella kung wala ako. Sinasabi ko sa'yo, sa loob ng 5 araw, babagsak siya sa paanan ko, manghihingi ng balikan. At tandaan mo, Nag-divorce ako kay Ella para ang anak ni Linda ay mamana ang Johnson legacy. Kapag nairehistro na ang sanggol, pag-iisipan kong pakasalan muli, siya para sa pangalan lang. sobrang mahal ka ni Ella, kaya kinaya niya kahit ito. Ano ang iniisip mo, pagtanggi sa isang napakagandang babae, para lang magkaanak? Mama, ang sama mo naman. Alam kong may gusto pa si Ella sa akin, pero ang tunay kong mahal ay si Linda. Pero kung talagang si Ella ay hindi na babalik sa iyo, ano na ang gagawin ng buong pamilya natin at mga kamag-anak? Magiging sako na yan. Hindi ako iiwan ni Ella, at wala akong anumang pagsisisi na magkaanak kami ni Kian. Sana nga. Ibigay mo ang insurance card. Pupunta ako sa bintana ng laboratory para hintayin ang resulta ng blood test mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mawala ang hindi magandang pakiramdam na ito. Mukhang hindi ko na makukuha ang resulta ng blood test. Kalimutan na yan. Unahin muna nating makuha ang pera. James, gawin mo to para sa akin at sa sanggol. Kunin mo kung ano ang para sa'yo, kalahati ng mga ari-arian. Okay. CJ, para sa iyo, gagawin ko ang lahat. Ella, sabi mo magandang investment to. Ibenta ko ang bahay ko at umutang sa mga patent. Ngayon, nananakot sila na kunin ang kidney ko kung hindi ako makabayad. Kailangan mo akong tulungan. Hindi kita pinilit mag-invest. Walang pera. Sis. Magkasama kayo ng kapatid ko ng maraming taon. Hindi mo pwedeng basta putulin ang ugnayan ng biglaan. 5 milyong piso. Bigyan mo ako ng 5 milyong piso. At sisiguraduhin kung ang kapatid ko ay babalik sa iyo. 5 milyong piso para sa isang manloloko na hindi lang nanloko, kundi may lihi pa. Kasuklam-suklam, kahit bigyan mo ako ng 5 milyong piso, dugyan pa rin siya para sa akin. HIV. Ano? Ang pinagsasabi mo. Malapit nang lumabas ang resulta ng test ng kapatid. Tingnan mo mismo kung hindi ka naniniwala sa akin. Sige, titingnan ko mamaya. Pero una, bibigyan mo ako ng 5 milyong piso. Kung hindi, ilalantad ko kung paano mo niloko ang kapatid ko para magdiborsyo ng walang pera. Ang paglalantad online ay magpapababa sa halaga ng stock ng kumpanya na mas malaki pa ang magiging gastos kaysa 5 milyong piso. CJ, gawin mo ang gusto mo. Sige, Ella. Huwag mong pagsisihan ito. Ella, magdudulot ba siya ng tunay na problema? Huwag kang mag-alala, Ma. Kung hindi ko kayang harapin ang basura na tulad niya, ang lahat ng mga taon na ito ay nasayang lang, nang walang silbi. Ilantad ang ebidensya ng relasyon ni James, at upahan ang mga troll. Para sirain sina James at Lin Xiaoru, masusunog ang kanilang reputasyon. Ella, ibigay mo ang kalahati ng mga ari-arian ko. Kung hindi ako magtitimpi. Walang pera. Ella, pinilit mo akong gawin ito. Halikayo, tingnan nyo to. Maglapit kayo. Ito ang babae na nanluloko sa asawa niya. Isang tagapagmana ng nakalistang korporasyon. Inaabuso ang yaman ng pamilya niya para magkabit at nagbabalak na iwanan ang asawa niyang walang-wala. James, ang walang hiya mong ugali ay lalo pang bumababa, paulit-ulit. Ella, ang mga maruruming gawa mo ay nag-tech trend na online. Malapit na, masisira ang reputasyon mo. Kayo talagang magkapatid, parehong kasuklam-suklam. Ilipat mo na ang pera at babawiin ko ang mga post. 5 milyong piso. Kasama ang isang pampublikong paghingi mo ng tawad. O kaya, pagsisisihan mo ito. Anyway, humihingi ng paumanhin. Bakit mo iniisip ako ang magsisisi dito? Kaya, hindi ikaw. Ako na lang ba? Yung marka ng karayom sa braso mo mula sa pagkuha ng dugo pa rin ba iyon?
Alam mo kung bakit ganito kaliit na marka ng kara ay patuloy na dumudugo ng ganito. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang resulta ng blood test mo ay dapat handa na anumang oras. Bakit hindi mo tingnan ang mga iyon? Kapag handa na sila, Ella, naniwala ka bang totoo? Kami sa mga kasinungalingan mo. Ella, bakit mo ako patuloy na inaakusahan na may layas? Hindi mo kayang isipin na magkaanak ako kay Jiang Qianqian. Kung gayon, bakit ka pumayat? Bakit ginamit mo ang dahilan na yon para paalisin ako na wala? Bro, mag-post pa ako ng isa pang video online. Sigurado ako, ay susuportahan tayo ng lahat. Halika kayo at maging hurado. Ang hipag ko ay may ibang karelasyon. Pinlano niyang hiwalayan ng kapatid ko. At pinilit akong ibenta ang bahay namin. Sa stop na sigurado ng mabibigo. Ngayon ang buong pamilya ko, nalulubog sa utang dahil sa mga kolektor. Paano magiging masama ang isang babae? hanggang sa ganitong sukdulan, hindi ba siya natatakot sa karma? Ito ay kumukulong tubig. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan kung hindi niya ito naiwasan? Karelasyon mo siya, di ba? Ang isang tulad mo ay hindi dapat maging doktor. Paano mo nagawang husgahan ang mga tao? Batay sa chismis. Walang uso kung walang apoy. Kung hindi niya yun ginawa, sasabihin ba ito ng mga tao? Ano ba talaga ang nangyari? Tingnan ang balita kung gusto mo ng sagot. At saka, ang iyong munting pakulo ay pwedeng magpadala sa iyo sa kulungan. Mag-enjoy ka sa paghahanda mo sa kulungan. Ano ang nangyari? Hayaan mong ipaliwanag ko. Tingnan ang balita kung hindi ka naniniwala sa akin. Ang balita. Higit pa riyan. Ang iyong mga kilos kamakailan ay maituturing na kriminal na pag-ugali. Magsasara ka. Nagbuhos lang ako ng tubig. Hindi naman para sa iyo ito. Tumigil na kayo sa pananakot. Dapat magpasalamat ka na nakailad siya. Kung hindi, haharap ka sa ilang araw na detention, kundi seryosong mga kaso. Ano ang ibig sabihin niyan? Simple lang, nalaglagan ng mainit na tubig. Mga 5 hanggang 15 araw na detention kasama ang multa. Kung tumama ang tubig na ito sa kanya, ito ay magiging mga kasong na may aktwal na Pai, pagkakakulong. Panahon sa kulungan. Nakarating ito sa balita. Anong klaseng balita? Naka number 1 ito sa trending. Lalaki na gustong magkaanak. Sa HIV-positive na ex, may mga litrato kasama. Tingnan ninyo. Ano? Magkaanak sa may HIV? Siya ay nambababae sa kanyang ex. Pinipilit ang kanyang asawa na aprubahan ang plano nilang magkaanak. Tama, eksakto. Kasal pa rin siya, pero nagpakasal siya sa una niyang minahal. Tama, gusto pa niyang bayaran ng asawa niya iyon. At pagkatapos ng diborsyo, hinihingi ang kalahati ng ari-arian para suportahan ang una niyang minahal at ang kanilang anak. Ano? Paano nangyari yun? Dapat magpasalamat ka na yung kumukulong tubig kanina ay walang nataman. Nakasakit ka sana ng inosente. Teka, hindi ito ang nakikita ninyo. Ang trending post ay may ebidensyang litrato. Tingnan mo para sa sarili mo. Tut, halos maawa pa ako sa kanya. Pero lumalabas na pwedeng maging kontrabida ang mga lalaki at magpanggap ng mga santo. Kayo. Napakahusay ng pagtrato sa iyo ng asawa mo. Gayon pa man niloko mo siya. At pinagbintangan mo pa siya. Wala ka bang kahihiyan? Hindi ito ang nakikita ninyo. Sige na, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Sige na, sabihin mo na. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ano na bang problema sa mga tulad niya? Ang ugali mo. Kung pinakamaganda, ipinapakita na kinamumuhian mo ang kasamaan na parang ka. Kung pinakamalala, sadyang tanga ka lang. Halos sinira mo ang sarili mo dahil sa mga walang kwentang salita ng iba. Sulit ba yon? Miss, nagkamali ako. Nilinlang ako ng mga iyon kanina. Kung alam ko lang ang totoo, hindi sana kita pinagkalat. Tingnan mo, paano? Magpalipas ka ng ilang araw sa loob para magmuni-muni. Magkaroon ka ng sentido. Miss, pakiusap. Natutunan ko na ang aking aral. Hindi na mauulit. Simula ngayon, bantayan mo ang iyong mga salita at kilos. James. Oh, nakuha mo ba ang pera? Lumagpas na si Ella sa lahat ng linya. Hindi niya ibinigay sa akin ang pera. At nilabas niya lahat online para makita ng lahat. Ano? James, nangako ka na makukuha mo ang pera kay Ella. Nasaan na yun? Linda, kalma ka lang.
Kahit ano pa mangyari, kailangan natin makuha ang pera. Alam ko, Kian, galit na galit siya ngayon. Bigyan mo lang ako ng mas maraming oras. Pangako. Bibigyan kita ng oras. Sino ang magbibigay sa akin ng oras? Yung mga loan shark na naghihintay. Doktor, kumusta na ang anak ko? Pasensya na, ginawa namin ng lahat ang aming makakaya. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ano ang sabi mo? Mahina na ang katawan niya. Tapos tumaas ang blood pressure niya pagkatapos ng pagkabigla. Hindi namin siya nabuhay muli. Ayusin ang mga kaayusan sa libing. Doktor, pakiusap. Subukan niyo ulit. Subukang iligtas siya. Linda. James. Kasalanan mo lahat ito. Dahil sa iyo kaya siya wala na. Linda, teka. Paano mo ito nagawa sa akin? Paano mo nagawa iyon sa kanya? Dahil sa inyo at sa iyong lintik na ina, wala na ang anak ko. Ito ay sinadyang pagpatay. Isusumbong kita sa pulis. Walang hiya ka. Binigyan mo ng AIDS ang anak ko. Ano ang sabi mo? Anak, bumalik na ang resulta ng test mo. Nagkaroon ka ng HIV. Ang viral load mo ay mapanganib na mataas. Ang gamot ay baka hindi na gumana. Paano ito possible? Tiningnan ko na ito, si Jiang Chen. Naka-HIV medication siya. Siya ang nagkahawa sa iyo. Regular mong iniinom ang gamot mo. Kaya alam mong HIV positive ka. Sadya mo akong nahawaan. Oo, syempre alam kong may HIV ako. Paano mo sa tingin mo, namatay ang dating asawa ko? Akala ko malakas ka, para tumagal pa. Hindi ko inaasahan na guguho ka kagad. Linda. Hindi ba't sinabi mong mahal mo ako? Bakit mo ito ginawa sa akin? Mahal ka. Naiwan lang ako dahil malaki ang binibigay mo. Hindi ko inisip na tuluyan kang mababankrupt ni Ella. Anong talunan? Nakakaawa. Kaya, hindi mo ako minahal kahit kailan. 'Di ba? Mahal ka. Sa tingin mo karapat-dapat ka dyan. Salbahing babae. James, nabaliw ka na. Buntis ako sa anak. Anak ko, salbahe ka. Anak. Ella, nagkamali ako tungkol sa araw na ito. Pero may bahagi ka rin sa responsibilidad para sa pagkalugi sa stocks. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang pera, ang mga loan shark, talagang hahabulin ako hanggang sa kamatayan. Hindi ba't nakakuha ka ng bagong sugar mommy? Lumapit ka sa kaibigan mong gold digger. Siya. Ginugulo siya ng sarili niyang pamilyang may utang. Bakit ko naman narinig na? Nagtabi lang siya ng 2 milyon para sa operasyon ng anak niya. Talaga. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa ganito kalaking bagay? Paano ako? Mararamdaman ko ang panghihina. Ang ilahi sa katawan mo, nakarating na sa kritikal na antas. Nasa leave ka na ng 2 linggo. Akala namin hindi ka na magigising. Lumalala ang iyong kondisyon. Masama na nga ang pandaraya mo sa asawa mo. Pero sa isang taong may gay, ano ang nasa isip mo? Nasaan si Linda? Namatay ang anak niya. Ang pondo para sa operasyon na 2 milyong yuan. Ninakaw ng kapatid niya. Itinaboy siya ng mga loan shark na tumalon mula sa gusali. Nasa morgue ang kanyang bangkay.
Kaya, hindi mo ako minahal kahit kailan. Di ba? Mahalin ka. Wala kang karapatan dyan. Linda, pinagtaksilan ko ang pagmamahal ni Vivian para sa'yo. Yapak-yapakan ang puso niya sa lupa. Ngayon nandito ka. Nararapat sa'yo ito. Nasa napakahina kang pisikal na kalagayan. Iwasan ang labis na emosyonal na stress. Magpahinga ng marami. Mama, Papa. Isang sumpa ka. Kung hindi dahil sa iyo, naipilit mong magkaanak kay Linda, hindi ka sana magkakaroon ng AIDS. Hindi sana makukulong ang kapatid mo. Si Ella, hindi ka na muling pakakasalan. Diyos ko, paano ako mabubuhay sa natitirang buhay ko? Naaresto si Mary. Inakusahan siya ng pagnanakaw. Minimum na 10 taon na pagkakakulong. Posibleng habang buhay na pagkakakulong. Ano ang ginawa ko para maranasan ito? James, nagising ka rin sa wakas, At nawawala si Jayang Kiankian. Babayaran mo ang perang hiniram ko sa kanya. Wala akong pera. Malinaw niyang sinabi, responsibilidad mo ang mga utang niya. Natural na lalapit kami sa iyo. wala ka ba? May mayamang dating asawa na mahal ka pa. Lumapit ka sa kanya. Tama. Eksakto. Mayaman na dating asawa na nagmamahal sa akin. May mayamang dating asawa ba dyan na mahal pa rin ako? Bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang minamahal. Mahal. Salamat. Kung mayroon kang gusto, ibibigay ko sa iyo. Walang halagang pera ang makakapantay sa iyo. Mahal. Mahal kita. Manatili tayong magkasama magpakailanman. Huwag na tayong magkahiwa. Anak. Anak. Ella. Nagsisisi ako sa lahat. Pinilit mong magkaanak kay Linda. Tingnan mo kung saan ka napunta ngayon. Nasisiyahan ka na ba? Ella, nagsisisi ako sa lahat. Talagang nagsisisi ako sa lahat. Simula ngayon, pahahalagahan ko ang bawat sandali kasama ka. Pakiusap. Mabuhay ng maayos. Mabubuhay ako ng maayos. Pero hindi kasama ka. Ang ili sa katawan mo nakarating na sa sukdulan. Walang makakapagligtas sa'yo. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko ng mabuti si Ella. Impossible to. Hindi mo ako iiwan, di ba? Ella! Ella! Ella White! Ella! Ella! Sa susunod kong buhay, hindi na ako makikialam kay Linda o magkaanak sa kanya. Ella,